Bago naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang kuryente sa Pilipinas, ang gabi ay hindi napupuno ng liwanag mula sa mga screen o ingay ng mga makina, kundi ng katahimikan, dilim at banayad na liwanag ng mga lampara. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ito ang karaniwang pamumuhay. Namumuhay ang mga tao ayon sa galaw ng araw, gumigising ng maaga sa pagsikat nito at tinatapos ang karamihan ng gawain bago magtakip silim. Ang mga magsasaka ay pumupunta sa bukid, ang mga mangingisda ay naghahanda ng kanilang mga bangka, at ang mga pamilya ay gumagawa ng mga gawaing bahay habang may liwanag pa, sapagkat kapag lumubog na ang araw, bumabagal na ang lahat. Sa kawalan ng ilaw na dekuryente, umaasa ang mga tao sa gasera, lamparang may gaas, at kandila, na sapat lamang ang liwanag para sa simpleng gawain. Madilim ang mga tahanan, at ang gabi ay hindi para sa pagiging abala, kundi para sa pahinga. Ang gabi ay nagiging oras ng ugnayan. Nagkakatipon ang mga pamilya upang mag-usap, magbahagi ng kwento, at manalangin. Nakikinig ang mga bata sa mga nakatatanda, natututo hindi mula sa mga screen, kundi mula sa mga salita at karanasan. Madalas ding dumadalaw ang mga kapitbahay sa isa't isa, at sa kawalan ng makabagong libangan, nagiging mahalaga ang simpleng pag-uusap. Ang ginhawa ay hinuhubog din ng kalikasan, hindi ng teknolohiya. Sa kawalan ng bentilador o aircon, umaasa ang mga Pilipino sa maayos na disenyo ng bahay tulad ng bahay kubo na may malalawak na bintana at magagaan na materyales upang malayang makapasok ang hangin. Gumagamit ng pamaypay at nagpapahinga sa lilim, nakikibagay sa klima sa halip na kontrolin nito. Gayunpaman, may mga hamon ang buhay na walang kuryente. Nililimitahan ng dilim ang paggalaw, mahirap mag-aral sa gabi, at kailang planuhin ang mga gawain batay sa liwanag ng araw. Sa maraming lugar, mas mabagal ang pag-unlad at mas kakaunti ang oportunidad. Nang dumating ang kuryente, unang sa mga lungsod at kalaunan sa mga kanayunan, malaki ang naging pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Naging mas maliwanag ang mga lansangan, nagpatuloy ang trabaho kahit gabi na, at ang mga bagong teknolohiya tulad ng radyo at telebisyon ay nagugnay sa mga Pilipino sa mas malawak na mundo. Ngunit sa pagbabalik tanaw, may mas malalim itong ipinapakita. Sa kabila ng kakulangan sa makabagong kaginhawaan, mas malapit ang mga tao sa kanilang pamilya, komunidad at kapaligiran. Mas mabagal ang takbo ng buhay, ngunit mas may presensya sa bawat sandali. Sa ngayon, bagamat pinadali at pinabilis ng kuryente ang ating pamumuhay, nagdulot din ito ng mas maraming pagkaabala. Ipinapaalala ng nakaraan na kahit sa kasimplehan, may kabuuan ang buhay. At marahil, sa mga sandaling nawawala ang ilaw, maaari nating maramdaman kahit kaunti kung paano namuhay ang mga tao noon.